for the senatorial elections really do believe in all their hearts na karapat dapat sila sa posisyon just because of their heart. It's just that their capabilities won't either amount to or, won't amount to as much as they'd like to or actually do. This shouldn't even be that big of a surprise. Maraming politiko nang bumisita sa kanya, si VP Sara Duterte, matapos ang pag-alis ni VP Duterte sa tandem na Uniteam. Kasi pagpanya Francia dito sa amin, wala namang kulay ng politika tinitingnan. Walang partido, politically neutral dito lahat. Lahat na pumupunta para kay ina ay welcome dito sa amin. Bumibisita rin si Bongbong Marcos kay Leni sa Sorsogon event hosted by Senate President Escudero kasama si Camille Villar at Bam Aquino. Invite namin si VP Leni para maging bahagi ng kasanggihan festivities at gayon din samahan ako para salubungin bilang Bicolana dito sa Bicol Region si Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita dito sa lalawigan ng Sorsogon. Unti-unti nagiging kingmaker ang role ni ex-VP Leni because of the split ng Uniteam. Ang nasa isip ng mga politiko ay 50-50 ng share ng votes, with the Dutertes gaining more kasi nga 32 million sila. Samantala si BBM, 31 million lang noong 2022 elections. That Leni's 15 million voters will either make or break the political aspirations ng kung sino man ang gustong maghari sa Pilipinas in the coming years. Kumaga, the kakamping vote would be crucial sa laban ng Marcos at Duterte. Pero, pupulit na lang rin ba ang lahat? Kailangan ka na ba naming lisanin at palitan ng panibagong leader na hindi makikipagkasundo sa mga hindi kaaya-aya sa paningin ng mga kamping? Leni has hedged her bets. Of course, she thinks that the kamping will just blindly follow her. But I think the kampings would.